buksan natin ang ating Biblia sa John chapter 7 verse 38. Hallelujah. Pakibukas nga electric pan ko dito. Mainit eh. Summer. John chapter 7 verse 38. Isang verse lang po ito. Yan, okay na. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Basahin nga po natin ulit ng pangalawang pagkakataon. Siyang naniniwala sa akin, katulad ng sinabi ng banal na kasulatan, mula saan, Pastora, sa Tagalog? Ano po? Mula sa loob niya ay aagos. Sabihin natin na sabay-sabay, aagos. Ang mga ilog ng tubig ng buhay. Pag umaagos, it will not stay. It will travel to lots of places. Manalangin po tayo. God, give us an open revelation about this message. Magi kaming open field for the seed of word of the power of God. Na makita namin ang karangyaan at kabutihan at kadakilaan mo. That we will pursue for the advancement of the kingdom. With an empty heart. Lord, basagin mo kami hanggang wala nang matira kundi ikaw na lamang sa aming puso. Alam po namin na ikaw ay mapanibughuing Diyos, kaya dalangin po namin anything that will separate us, anything that will give us more attention rather than you, break us and destroy all the things that make you jealous. We want more of you and less of ourselves. Yan, Panginoon, naghanda po ako upang ipahayag ang iyong salita, pero ikaw po ang makapangyarihang buhay na salita na papasok at titimo sa puso ng bawat isa at sa mga tagapanood ngayong umagang ito. Let the anointing breaks the yoke. Let the burden be lifted up. Let the chains, mga tanikala ay mawasak sa pangalan ni Jesus. Those who are being oppressed and depressed at ginugulo ng demonyong espiritu, sinasaway po namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, you are subject underneath our feet. Hallelujah. Tapakan nga po natin si Satanas. Amen. Tapakan natin. Dinudurog namin ang lahat ng sumpa, lahat ng pakana ng kaaway. In Jesus' name. Ang lahat ng mahining ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Makakaupo na po kayo. At maraming salamat, Brother Robert. So, belly is a place of appetite, of the carnal affection. Ang bituka ho natin, literally and spiritually, signifies for our determination to be filled up. Pag nagugutom, gusto mong mabusog. Kaya si Brother King, maraming laging merienda sa likod, Dynamite, chocolate, Goya, Cloud9, dahil ayaw niyang magutom. Dahil siyempre, being an artist, lalo na sa editing at sa pag-ano ng mga kanta, you need to be somehow and somewhere be inspired. Lalo na si Brother King, walang girlfriend yan. Kaya talagang kailangan niya ng inspirasyon buhat sa Panginoon. Alam niyo ba na ang pinakamagandang inspirasyon ay ang pag-ibig ng Diyos? Don't get your inspiration in someone else. Neither your motivation, not just for the bonus, not just for the vacation of your lifetime, not just for the salary increase. Ang atin sanang maging inspirasyon, hindi lang ang ating pamilya, kundi ang ating Panginoon. Because in our expectation for that to be inspired sometimes, or some way, or somehow, hindi tayo nai-inspire doon sa ating ginagawang inspirasyon. Gusto nating maging inspirasyon yung ating mga anak, pero minsan mabubwisit ka dahil pala sagot. Minsan gusto mong inspirasyon yung asawa mo, pero minsan tamad magsaing at tamad magluto. Hello!
Gusto mo maging inspirasyon yung mahal mo sa buhay. Ikaw lang palang nagmamahal sa kanila, pero ikaw hindi ka naman nila mahal. We look for belongingness and satisfaction. Kaya maraming tao din ang palipat-lipat ng church because they want to be attended, they want to be recognized, and they want to feel love, and they want to feel appreciated. Tayo hong mga Pilipino ay meron hong kaugalian na hindi katulad ng mga Amerikano na mahilig at mabilis laging magpasalamat. At nawa, hindi ho naman ito dahil ginagaya natin si Uncle Sam or si Papa Joe, kundi atin hong maunawaan na ang pasasalamat ho ay katangian ng isang tunay na mananampalataya. Don't be so hesitant to give appreciation and recognition sa mga taong deserving ng atin hong pagpupuri sa kanila at pagpaparangal. Sapagkat yung atin hong pagpapasalamat sa buhay na kanilang ginagawa ay kalakasan marahil sa oras na yon na may pinagdaraanan ng isang kapatid o ating kapanalig sa buhay at oras at sandaling ito. Kaya nga ho, nung ako ho ay nag-aaral at nagbubulay-bulay, sa puro totoo, minsan napakahirap gumawa ng mensahe. How I badly wanted to prepare a little bit earlier, but sometimes you want an inspiration. It might come from a song, from a worship song, or from a preachers that you have heard, they preach. Minsan sa mga sermon ng tatay ko, minsan sa mga sermon na binabasa ko at mga librong inaaral ko, at mga talata sa Biblia na kung saan nandoon ay may mga expoundment at may mga commentary. But sometimes, all you need to have an inspiration is not about the books from the other author. But all you need is an inspiration is from the author of authors and from the King of Kings, and which is the Lord of Lords and the King of Glory, and His name is Jesus Christ. Minsan gusto mong madagdagan yung i-input mo at gusto mong i-share. But there would be a time that you have to sit down and just take the feed. Take the feed from the wisdom that comes from above. To get the flow. Kaya napakahalaga ho ng disiplina. Kaya ang atin hong sikmura ay lugar ng atin hong pagkagana. At tandaan ho ninyo, pag ikaw ay walang gana, matamlay ka. Di ba? Pag nagugutom ka, mainit ang ulo mo. Aawayin mo lahat, pati yung janitor sa inyong opisina at yung traffic enforcer pag ikaw ay nagmamadali, tanghalian na. But you have to be disciplined. Don't let your body control you. Don't let your body control you. You should be in control of your body. The spirit is willing, but the flesh is weak. It's really hard time to pray in the middle of the night. Katulad kanina, 2:00 ng madaling araw, nagising ho ako. At ako'y parang balisang-balisa. Hindi ko alam. Nagme-menopause na ba ako? Hallelujah. O andropause? I'm still young to have that kind of scenario. Pero 2:30 ng madaling araw, hindi ho ako makatulog. At ako hindi makahanap ng pwesto. At alam nyo, I have some kind of panic attack that I felt that there is someone in the roof. Alam niyo, may mga ganong mga movement na ikaw ay nararamdaman at naiisip. You prayed before you sleep. At as I was talking to my dad kanina bago pumunta dito, all he was saying is, God is preparing to you to a deeper level. Because life is a warfare. Ang buhay ho'y labanan at ang buhay ho'y takutan. Nakukuha ho ninyo? Ang buhay ho ay hindi ho sweet by and by. Kaya sa tuwing ako ho'y nagkakasal, lagi kong sinasabi sa mag-asawa, life is not just about honeymoon. It will always be about changing diapers. Sinong magpiprito ng itlog? Sino maghuhugas ng plato? Sinong maghuhugas ng puwet? Sino ang maghahatid sa eskwelahan? Sino ang magluluto, maghuhugas ng plato?
So it's all about stages of life. Kaya kung ano yung nagda-drive sa iyo, yun ang makaka-apekto sa iyo. What drives you will make you crazy. So if you are not led by the Spirit, if you are not led by the inner power of the inner being, if you are driven by your flesh, if you are selfish, if you are driven by your comfort zone, if you are driven by the security of people, the security of what you can see, you will turn out at the end of the day, you will be burned out. At the end of the day, makikita mo, the strength that you expect, you will be depleted. Yung inaasahan mo na yung vitamina mo, ang kalakasan mo, yung pag-ehersisyo mo, magpapatatag sa iyo. Pero when all things fail, everything will point you out that in the middle of the night, in the middle of the day, pag wala ka ng makuhang lakas, sa Diyos ka lang pala kukuha ng lakas. Pag wala ka ng ibang mapuntahan at wala nang gustong tumanggap sa iyo at magpautang sa iyo, wala kang ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. Pag ikaw ay pagod na at ikaw ay wala ng ganang mabuhay dahil ang pakiramdam mo ikaw ay makasalanan, wala ka ng ibang pupuntahan kundi papalapit sa ating Panginoon, sapagkat tayo nilikha pabalik sa Kanya, tayo nilikha para sumamba sa Kanya, tayo nilikha para magpuri sa Kanya. You can never detach yourself far away from God because we are created to be connected to Him. Kahit anong trip mo na maging prodigal son, kahit anong ayaw mo na magkaroon ng gawain sa bahay mo, magkakaroon ng men's ministry sa bahay nila Tatay Enteng at para maligtas si Brother Angelo Glory. You try to run away, but God will find you out. Sapagkat hindi ho marunong tumanggi ang Diyos sa nananalangin ng seryoso totohanan. God can never reject our prayers. God can never reject our pleading to Him. Hindi ho tayo pwedeng biguin ng ating Panginoon. Binibigo natin siya, pero ayaw ng Diyos na tayo Kanyang biguin. God's hands are open for us. Kaya napakahalaga, our appetite should be more of Him and less of ourselves. Isa sa mga turo sa bundok ng ating Panginoong Hesus, bakit kaya niya sinabi ito? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Hunger. Take note of that two word. Hunger, gutom. Thirst, uhaw. Hindi mo pwedeng kumain ka lang ng kumain nang hindi ka iinom ng panulak. Mabubulunan ka. Di mo ba? So, pag nagutom ka, kumain ka ng apritada, ng paksiw, ng tinolang manok, ng pares, ang sarap naman ng mga lutong ulam, ng sinigang na bangus, hindi po pwedeng hindi ka iinom. Sapagkat pag ikaw ay nabusog, you will feel something that need to push the things that you eat. Kaya importante ho na atin hong pagkaingatan ang ating pagkagutom at pagkauhaw. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, man shall not live by bread alone. At sabi din ni Jesus, in this context, hindi ho nakakasira yung kinakain natin. Hindi yung nakakasira kung ano yung pinapasok natin sa ating katawan. Ang nakakasira ay yung nilalabas ng ating puso. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ingatan mo ang iyong puso. Puso! Sabihin niyo dyan sa comment section, iingatan ko ang aking puso. 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 In a figurative speech, the belly pertains to the inner parts of our body. Sapagkat ang puso ho natin ay pakuli-kuli. Minsan gusto yon, mamaya ayaw na. Minsan maalab, minsan tabla. Minsan magugulat ka na ito ang sipag-sipag. Pero nung tinamaan ng magaling at tinoyo, hindi mo na mahanap. At pagka pinapalo mo, sin zone ka na lang. Bago tayong papayag na maging sausawan. Ang toyo, sausawan.
Pag sinasawsawan, hindi pinananatilihan. Tayo ho'y tinawag para dumaloy. Di ba? That out of this belly will come forth rivers of living water. Tayo ho ay daluyan, hindi sawsawan. And according to the tradition of the Old Testament, during the Feast of Booths, marami hong piyesta ang mga Israelita way back in the olden days, in the Old Testament. Meron ho silang a Feast of the Tabernacles, but I'll give you a brief background. One of the feast, the Feast of Booths, Israel remembered God's miraculous intervention during their time in the wilderness. Kaya napakahalaga ho sa kanila ng tubig. Ang tubig ho, it signifies cleansing. Di ba pagka walang tubig ang Manila water o prime water, nagagalit ho kayo dahil wala kayong pang-flush sa toilet, wala kayong panghugas. So water makes us clean. Pang-toothbrush, pampaligo, panghugas ng kotse. So in this time of feast, during their time in the wilderness, they are remembering how God provided water. Di ba, naaalala natin sa Exodus chapter 17, and it talks about na kung saan ang mga Israelita ay nagrereklamo, wala silang tubig na mahanap. And it turned out na yung tubig na ininom nila ay hindi masarap because they are murmuring. And God turned the bitter water into sweet water. At ito'y lagi nilang inaalala that God's provision of water from the rock, when Moses hit the rock and speak to the rock, nagkaroon ho ng tubig para sila ay mapawi ang pagkakauhaw. The most important day of the festival, the priest also would circle the altar 7 times with a container of water. Pag nag-aalay ho sa lumang tipan, they put water on it para ma-make sure nila na malinis yung kanilang iaalay. Clean water is very essential when they offer. Kaya dito ho sa ating pambungad na teksto, napakahalaga na ang atin hong buhay ay laging malinis. The Bible says what the Lord requires is our body as a living sacrifice. At ang sabi ho sa isang talata, that what God requires is to do justly and to walk humbly with God. That we will treat people with fairness. Huwag ho tayong manlalamang. Okay na tayong lamangan, pero huwag tayong manlalamang. Okay na tayo na ang naloloko, pero huwag tayong manloloko. Okay na tayo na ang pinagsisinungalingan, pero huwag kang magsisinungaling. Hindi man sila maging tapat sa iyo, pero ikaw lagi ang magpakita ng katapatan. Sapagkat ang Diyos na nakakakita ng lahat ng lihim na bagay, ay siya ang Diyos ng maggagantimpala sa atin ng lantaran. Kaya sila'y magtataka, bakit ka maunlad? Hindi ka naman nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit ka maunlad? Hindi naman maganda ang hanap buhay niyan. Sapagkat iba ang susi na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang tapat sa Diyos sa kakaunti ay pagpapalain ng Diyos ng limpak-limpak at higit sa kayang imbakin. Sapagkat ang Diyos ay napakalaki sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So this figurative speech about out of your belly, the water that comes here, sa book of John, kung babasahin ho ninyo hanggang chapter 16, sa lahat ho ng 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, John, ang book of John lamang po ang nagbigay ng matinding impresyon sa pagdating ng banal na Espiritu. Jesus said this, that where I'm going, you cannot go, but I will prepare a mansion for you. But I have to go so that the greater one you will possess. Sabi ni Jesus, kailangan umakit ako at umalis at iwanan kayo. But remember this, I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila. Hindi ko kayo pababayaan sapagkat yung mas higit na halili ay mas matindi. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magpapatibay at magbibigay ng essentiality. Though you were not present 2,000 years ago, it will give you an understanding
na yung spirito na bumuhay kay Jesus sa kanyang kamatayan ay sa ding spirito na lulukob at sasama sa atin at magbibigay sa atin ng tapang at aalisin ng lahat ng pag-aalinlangan. I have not given you the spirit of fear, but I have given you peace and a sound mind. Thomas might be called Doubting Thomas. But after he realized that he touched the nail-scarred hands of Jesus, yung butas sa tagiliran ng ating Panginoong Jesus, if you will Google the story and the martyrdom of Thomas, matindi ho ang kanyang naging paglilingkuran. Minsan pagtatawanan natin ang isang tao, yan, mahina naman yan eh. Nako, matampuhin yan. We might see the outside, but when someone experience the encounter, mga kapatid, when they experience the baptism of the Holy Spirit, kaya doon sa mga na-water baptize natin, it's just the beginning, the baptism of the water. But there is one thing greater, the baptism of the Holy Spirit. So when you understand how to speak in tongues, it is the completeness of your salvation, the power of the Holy Ghost. Kaya ho, maraming simbahan, maraming resort, maraming mall, may Robinson, may SM, may Walter Mart. But not every mall offers the same service. Maraming simbahan, simba-simba, traditional, aawit, makikinig sa pastor, babasa ng talata sa Biblia, okay, uwi na kayo. But the church should be emphasizing the power of God. That the believer should be a believing believer. Na kailangan paniwalaan mo na ang Diyos ay dakilang manggagamot. Huwag kang pakakakampante na kung mayaman ka na, okay ka na. Minsan kasi we are so safe and secure and we turned out to be complacent. Kahit na-acquire mo na ang lahat ng bagay at sa tingin mo successful ka na, don't just stop. You still have an assignment. Baka kaya ka naman ipinakilala sa amin ng Panginoon o nakapanood ka ngayon, baka yung 1 milyon, ibigay mo na sa biyaya ng Diyos, Binyan Laguna Chapter, para kami makapagtayo at makapagpagawa ng maraming feeding dahil bago pa ang community pantry, nakapagbigay na kami ng 320 plus chicken dyan sa kalye ng Binyan para sa chicken drive-thru dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because there's always something to do. Huwag ninyong sasabihin na gawa mo ng lahat. Huwag mong sasabihin matanda ka na. Huwag mong sasabihin na tagumpay na ako. Bahala ng mga susunod na henerasyon. As long as you're breathing and your heart is beating, there's still assignment to do. Huwag tayong titigil at huwag tayong mananawa sa pagkauhaw at pagkagutom sa kaharian ng ating Panginoon. There are still projects to fulfill. There are still purpose need to be achieved. Kaya nga sabi nung aklat ni Rick Warren, di ba, purpose-driven life. Pag wala ka ng pangarap, wala ka ng ganang mabuhay. Pag iniisip mo na hindi ka naman mahalaga, kakainin ka ng iyong self-ego. Kakainin ka ng pita ng laman. Kaya kung titingnan mo na meron pang ipapagawa sa iyong Diyos, meron ka pang assignment para sa mga kabataan. Meron ka pang assignment para sa mga single parent. May assignment ka pa sa mga sawing pastor. May mga assignment ka pa para sa body of Christ. May assignment ka pa para may panalangin ang Pangulo ng Pilipinas. You know what, mga kapatid? Yung atin hong ipinost sa Facebook to ask for a prayer for the nations of the Philippines. Actually, mga kapatid, this coming Thursday or end of the month, magkakaroon ho ng sobrang malakihang interfaith rally sa buong Pilipinas para ipanalangin ang bansang Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaring narinig nila ang ating tinig o hindi. Kung ano tanuman, basta ang mahalaga, naghangad po tayo ng ating Pangulo'y magpaunlak para tanggapin ang mas malawak at mas makapangyarihan kaysa sa China.
kundi ang ating Panginoong Hesus na may-ari at may saklaw ng buong soberenya ng Pilipinas. So, the water symbolizes the Holy Spirit. We are baptized by the Holy Spirit, and we drink through it and in it. It is the Holy Spirit that brings unity to the body of Christ. Kaya ang pagiging adelantado, ang pagiging pusong mamon, ang pagiging divisive at rebellion, ang pagiging tipaklong at palipat-lipat ng church, ay mawawala at maiiwasan if you are consumed and led by the Spirit. Because the Spirit of God will make you humble. You will understand that you are not here for the position. Ako hindi ko pinangarap magpastor. Ni sa katiting ng kasulok-sulukan ng aking puso't isipan, ayokong magpastor at ayokong maging lead pastor ng isang kongregasyon. Bakit? Nakita kong ginagawa ng tatay ko, napakahirap. Madaming problema. And you will not be compensated if you will measure the compensation. You will not be compensated on what you desire. Hindi ka naman pasusweldohin ng gusto mo pag naglingkod ka sa Panginoon eh. Sapagkat ang susi pala ay hindi yung sweldo, kundi yung gantimpala. Gantimpala. Sapagkat pag yung sweldo, sukat dun sa trabaho mo. Pero pag gantimpala, yung isang taong sweldo, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon pag napusuan ka ng ating Panginoon. Reward is better than compensation. It's more than a paycheck. Kaya kung titingnan mo, maliit lang ang sahod mo, at lagi kang yamot at reklamo ng reklamo, tingnan mo muli ang iyong sarili. Maraming walang trabaho ngayon. Marami ang tinatamaan ng COVID-19. Pero ikaw, 10 mga daliri, kamay at paa, buo ang iyong katawan. Malinaw ang iyong paningin. Masarap ang iyong panlasa. Nakakatulog ka ng mahimbing. Nakakaligo ka ng sumisipol-sipol pa sa banyo ninyo. At nahihimas-himos mo pa yung paborito mong aso. At yung kuting na laging pumupunta sa inyo, ay napapakain mo pa ng inyong mga tirang ulam sa refrigerator. So if you will look unto that, you will see that I'm blessed to be stressed. Hallelujah! I'm blessed to be stressed. Kaya if the Holy Spirit is working in you, you will not entertain defeat. Napapagod, pero marunong lang magpahinga. Nasasaktan, pero ang sugat ay maghihilom din. In our own bodies, it is the water that helps us organize the system in ourselves. Scientific study ho ito. When we are hydrated by the fluids that we take, it brings back the alertness. Kaya nga ho, di ba na-develop yung mga Pocari Sweat? Pocari Sweat, Pocari Sweat. Pocari Sweat, di ba? Gatorade. Para ma-replenish yung fluids na nawawala sa'yo. Kaya ang mga basketball player, ang mga marathoner, they need to be rehydrated with water. Sapagkat among all studies, the more that we intake more water, mas lalo ho tayong lumalakas. Kaya nga, sa pag-aayuno, importante ho ang tubig. Kahit walang hamburger at walang french fries, basta may tubig, mananauli ang lakas sa iyong katawan. And Jesus' teachings are about the living water. In a spiritual context, ang tubig na dadaloy ho sa atin ng katawan ay hindi yung tubig galing sa mineral water station, hindi yung tubig na galing sa gripo ng inyong banyo,
kundi yung tubig na buhat sa pangako at salita ng Diyos. Jesus is our food and our water to be intake. Just as the water came out of the rock in the wilderness and gave life to those who drink it, so with the gospel, the word of God, will continue to flow in us and through us and to the saints. Ikaw at ako ang recipient ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tapikin mo ang iyong katabi, ikaw ay tagatanggap. You are the recipient. The sender of the good things and the good gifts are our Lord Jesus Christ. That's why the Bible says every good gift comes from above. And the Holy Spirit is the comforter that will give you the conviction. Jesus tasted death, but He never tasted defeat. Si Jesus nakaranas ng kamatayan, pero hindi siya nakaranas ng katalunan sapagkat 3 araw lamang maging ang kanyang pansyon, ang kanyang libingan, hindi niya pinlano, hiniram nga lang niya yung kanyang libingan eh. Kay Joseph of Arimathea na isa niyang disipulo at alagad, sapagkat alam niya na siya ay mabubuhay na maguli. Kaya mga kapatid, kung sa pakiramdam mo na ikaw ay wala ng pag-asa, ikaw ay patay na at wala ka ng pakiramdam at ikaw ay manhid na, manauli ang iyong pakiramdam, manauli ang iyong pagsampalataya, at manauli ang iyong unang pag-ibig sa ating Panginoon, na may planong maganda ang ating Panginoon sa iyong buhay. For I know the plans that I have for you, the thoughts of peace and not of evil, and I will give you an expected end. Hallelujah. You think that you are dead already. Nabubuhay ka na lamang dahil humihinga ka pa. Sabi nga nung isang kapatid na nagpa-counsel sa akin, Pastor, sa tingin ko napakarami ng aking nagawang kasalanan at maling kapasyahan. Nabubuhay na ako ng walang kapararakan at walang kabuluhan. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, maghinay-hinay ka. Kung saan ka naroroon ngayon, pinahintulutan na dyan ka dinala ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi naman naging ganyan ang iyong kalagayan, hindi ka matatagpuan ng Diyos na nakikinig sa kanyang mga pangakot, salita at pagbabago na iyong ginagawa. If you will not be on the rock bottom of your life, you will not see that Jesus is the rock in the bottom, that He is the rock of all ages. Hindi mo naranasan ng pagsadsad. Hindi mo naranasan ng pagkauhaw at pagkagutom. Nanawa ka na sa barkada, nanawa ka na sa bisyo, nanawa ka na sa pambababae at panlalalaki, and now you tasted something that will complete you. Earthly things will only let us dry. Hindi ka magiging maligaya sa bagong iPhone. Hindi ka magiging maligaya sa bagong luxury car, because every year there will be a brand new design. Wala ho sa bagong gadget ang tunay nating kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan natin ay nasa Panginoon, na Panginoon ng kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa John chapter 4, verse 10 to 14, meron hong isang Samaritana na nakatagpo ng ating Panginoong Hesus. Way back then, marami ho ang dispute at pagtatalo ng mga Hudyo sa mga Samaritana. Because I believe these Samaritans are parang hindi purong Hudyo, kalakalate, parang Pilam, parang Japanese American, hindi ho purong Hudyo. That's why they hate each other. Kaya kung titingnan ho din natin yung isang kwento ng parables ng ating Panginoon, the parables of the Good Samaritan. Di ba yung victim doon ay isang matanda na Hudyo na beaten up. No one looked after him. Pero itong Good Samaritan, although they have not in good relationship, hindi ho po pwedeng gumawa ka hindi ho po pwedeng hindi ka gumawa ng mabuti kapag ka ikaw ay sinidlan ng kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng hindi ka magbigay. Ano po? Pag alam mong nakaranas ka din ng pagtanggap ng mayroong nagbigay. Hello? Hindi ka titigil sa paggawa ng mabuti pag ikaw mismo ay nakaranas on hand, first hand, ng kabutihan ng ating Panginoon.
pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, you will not be judgmental. You will let them experience the love of God. Kaya dito po sa John chapter 4, nung nakatambay ang ating Panginoong Hesus sa isa sa mga balon na hinukay ni Jacob, na tagpuan po niya ang isang babae. At ang kwento huy ganito, pwede ba akong makasalok niyang iyong iniigib? Jesus answered her, if you knew the gift of God and who is that asked you for a drink, you would ask Him and He would have given you the living water. Si Jesus humihingi ng tubig. Pero sinabi niya doon sa babae, kung alam mo lang kung sino yung humihingi sa iyo, dapat hingin mo na yung tubig na nagbibigay ng buhay. Sapagkat yung tubig na iyong iinumin ngayon, na galing sa mineral water station, mamaya mauuhaw ka ulit. People are longing for satisfaction. Gusto ng tao maging satisfied. The appetite, their longingness. Di ba gusto ninyo masaya kayo sa asawa ninyo, sa pamilya ninyo, masaya kayo sa church. But if you would understand, men will not always fill you up. Lagi hong kapos ang expectation natin sa tao. Yung best friend mo na inaakala mong mautangan mo, nung panahon na nangangailangan ka, hindi mo pala siya maasahan. Sapagkat minsan sa punto ng ating buhay, yung inaakala nating malakas at meron at may kakayanan, natutulong sa atin, iaalis ito ng ating Panginoon. Yung lahat ng padrino mo, lahat ng kakilala mo, lahat ng espesyalista, lahat ng expert, minsan they will not be available. They will be unavailable. Because God made it not for them to be available. God will mend closed doors. But remember, God just want to have the clear path and clear connection to you. Yun pala gusto ko lang kausapin ng ating Panginoon at marinig mo ang kanyang tinig. Aalisin niya ang sustento ng biyanan mo, aalisin niya yung anak mo na nagpapadala ng malaki, dahil meron di kagastusan, aalisin yung inaasahan mo, laging monthly na nagbibigay sa iyo ng suporta, aalisin ito ng ating Panginoon, aalisin ng Diyos yung lahat ng iyong tinitingala at inaasahan na ito ang magiging mong comfort zone. Aalisin ito lahat ng ating Panginoon para ikaw ay maging buhos na buhos at lubos na magpakapuspos sa presensya ng ating Panginoon. That in your deadline, God will be the answer in every solution, that He is the ultimate answer for every problem. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You will be racing against time. And you cannot beat the deadline. But God is never late. Nakaupo si Jesus. At narito ang Samaritanang babae. At ang sabi ni Jesus, di ba yung kinakasama mo, hindi naman yan ang asawa mo? Nagulantang yung babae. Are you a prophet? Walang nakakaalam ng aking lihim na buhay. Madalas po sa atin, pagkasalanan, inililihim natin. Admission and being exposed are the most difficult part of our lives. Hanggat may itatago natin. But Jesus knew. Jesus knew that this woman, imagine ninyo, anong klaseng babae ito? 5 beses na nag-divorce. Hindi siya naging masaya sa isang lalaki. At hindi siya naging masaya sa 2 lalaki. Hindi pa siya naging masaya sa 3 lalaki. Ano bang gusto nito? 4, 5 lalaki ang kanyang kinasama. And she was trying to conceal it, to hide it. Pero ang sabi ni Jesus, wait, may pang-anim ka pang kinakasama ngayon. Instead of having the feeling of being condemned, ang naramdaman ho ng babae, pagmamahal. Sapagkat nakita niya, hinanap niya ang tunay na pagmamahal
sa inaakala niyang mapapangasawa niya. Pero ang tunay na pag-ibig at pagmamahal pala ay dun sa kausap niya ngayon na nandoon ang tubig na nagbibigay ng buhay. Yung kanyang sinasalok na tubig, siya'y nagpapakapagal at nagpapakapagod, ngunit mauuhaw muli. And that well was dug by Jacob, kaya tinawag nga nilang Jacob's well eh. Kaya ang sabi ng babae sa verse 11, Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself? And as he did also his sons and his livestock? Dito ho tayo magzizeroin ng husto. Jesus answered, everyone who drinks this water, everyone who drinks to this well will be thirsty again. Yung bago mong sapatos ngayon na binili, masaya ka, worth 8,000 pesos. Pero pag inilakad mo na yan, at sasabihin ng tropa mo, bago, mabinyagan nga't matapakan, kamot ulo ka. Lalo na kung si Nico ang tatapak dyan sa sapatos mo, napakalaki ng paan yan. Durog ang iyong puting-puting swelas na bagong labas na Nike na minodel ni LeBron James. Things will fade away. Fashion will fade away. Yung panahon ni Pastora Magda na low waist at bell bottom hindi na uso ngayon. Pero si Joseph Estrada nagtayo pa ng low waist gang. Pero ngayon hindi na uso yun. Uy, ang uso ngayon Johnny Bravo na, paiksian at pafitan ng mga pantalon kahit hindi ka na magkasya at hirap na hirap kang isuot yung pantalon, mas masikip, mas maganda. Ano naman kaya ang susunod sa panahon nila Jao at nila Monique? Ang uso nalalaos. Ang love team nabubuwag. Nasaan na kaya si Katniel? Si Katrina, sino ba yun? Si Daniel Padilla at saka si Katrina Bernardo. Wala na. Nasaan ang love team ni Piolo at ni Juday? Wala na din. At yung paborito ni Pastora Magda na si Guy and Peep. Hallelujah! Na nagsabing walang himala. Hallelujah, hallelujah. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, meron pala talagang himala. There's a million worth of miracle na naka-imprenta sa puso ng bawat isa sa atin. Millions, mga kapatid. I'm talking millions of miracles. Kaya ang sabi ni Jesus, whoever drinks this water that I give to them will never thirst. Indeed, the water I give them will become a spring of water. So when you have this water, mga kapatid, it will continue to reproduce. Anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5? Quench not. Alam niyo yung commercial ng Sprite? Thirst quencher. Di ba? Yun yung unang commercial ng Sprite noon eh. Mga batang 1990s. So alam niyo na magpo 40 years old na ako. Hallelujah. So thirst quencher. So pag sinabing quench not the Holy Spirit, huwag mong hahayaang mauhaw ang banal na Espiritu. Kaya kapag nasa iyo ang tubig na nagbibigay ng buhay, prayer will not be a hard thing. Reading the Word of God will not be a hard thing. Following the commandments of God will not be a hard thing. Serving God will not be a hard thing because it flows automatic. It's your desire, your outmost desire.
Ang pag-i-MC hindi magiging mahirap sa iyo. Ang pag-awit at pagtugtog ay hindi magiging mahirap sa iyo. Ang pagka-cameraman ay hindi magiging mahirap sa iyo. Ang pagiging sekretary ng church ay hindi magiging mahirap sa iyo. Sapagkat ikaw ay naghahangad ng hindi paglilingkod at palakpak ng tao. Ikaw ay naghahangad na kahit ikaw ay naglilingkod sa tao, may higit kang mas higit na boss na maggagantimpala sa iyo at magpapala sa iyo na magbibigay ng higit pa sa pabahay ng pag-ibig. Ang pabahay ng pag-ibig ay minsan ay mataas ang interes. Pero ang bahay na buhat sa pag-ibig ng Diyos, kabangha-mangha at nakalulula ang kakayanan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. And as I close, mga kapatid, ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig dito sa babaeng ito. 5 lalaki dumaan sa kanyang buhay. And perhaps, yung dumaan sa kanyang buhay na lalaki ay hindi naman sila nag-jack and poy lang at nagbato-bato pics. There is an attachment. There is a sexual affection. Napakahirap po nun. Napakahirap. Pero pinakita ni Jesus ang kanyang tunay na pag-ibig. He talked to the woman as a conversational partner. Ang ganda ng term dito na ginamit. God talks to us directly and almost as equal conversational partners. Alam niyo sa buhay ng mag-asawa, ang susi ho, kwentuhan. At minsan sa hating gabi, na wala naman kayong ibang gagawin, hindi lang basta maglalabing-labing, pero magkwentuhan lang, yung mga favorite food nyo noon, na naalala ko dati na ito yung favorite chocolate na binibigay sa akin ng asawa ko. You just talk about nothing. Wala namang kwenta. Hindi nyo nang pinag-uusapan kung saan mag-aaral ng college ang inyong mga anak. But you just talk about silly things. Yun yung sinasabi dito sa atin ng pag-aaral. That make Jesus your conversational partner. Lagi mong kausapin ng ating Panginoon. You talk to Jesus not just in good times, but also in bad times. You talk to Jesus not just because you want something new. You talk to Jesus because of routinary. Wag ko kayong magbo-board sa inyong pananampalataya. Kaya kapag minsan stressed up at tight up na ang aking asawa, minsan sasabihin niya sa akin, parang ayoko na atang umalis kasi hindi ko kayo kasama. Sabi ko, wag kang malungkot. Pabor sa iyan ng Diyos. Upon all the people, mahirap mag-travel ngayon. Mahirap kumuha ng visa. But God favored you. May dala kang patotoo dun sa New York. May dala kang patotoo dun sa kapatid mo. Bakit? Kami hindi makakuha ng visa, pero ikaw, dahil ikaw ay Australian passport holder, you don't need any visa. You can go to America directly. And that is a sign of the goodness of God. Nakatira ka sa Pilipinas, pero Australian passport holder ka. Walang ganon, pre. Walang ganon, Brad. Walang ganon, pastora? Unique. That is unique. That is uncommon. Because when God blesses you, it will always be uncommon. Because uncommon faith will always result to uncommon blessing. Because the extraordinary will give you extraordinary result. Hindi natin alam kung ano ang meron pagpunta mo dun sa abroad. But I believe there will be open doors. I believe that God will open connections. Kasi naglilingkod tayo eh. Wala naman tayong sponsor na Mr. Donut. Wala tayong sponsor na mga mamahalin at mga malalakas na kumpanya. Nagpapatuloy tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya paano ako mabubuhay? Hindi sa abuloy, dahil ang abuloy pang patay. Paano ako mabubuhay? Hindi sa donasyon. Mabubuhay ako sa biyaya ng ating Panginoon. Saan ka naman makakakita, mga kapatid? Hindi pa nagpa-Father's Day. May nag-chat sa akin isang kapatid. Sabi niya gano'n, Pastor Kenneth, Happy Mother's Day for your wife and Happy Father's Day to you as well.
Sabi ko, sa June pa yun ah. Sabi ko, thank you. Pagkasunod ng pagbati niya, Pastor, ito ho ang 10,000 pesos. Pocket money po ng asawa ninyo pagpunta sa Amerika. Kaya siguradong may pasalubong kayo kahit isang pirasong sneakers. Kaya sabi ko sa asawa ko, bring 2 bags. Yung isang bag, walang laman para pagpunta mo doon, pag uwi mo, marami kang isisilid na pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaiinggitan ka ng tao sapagkat sila walang Diyos. Kaiinggitan ka ng mga nasa sanlibutan kasi sila hindi magkanda ugaga sa overtime, hindi man lang makabili at makapagpalit ng bagong gulong. Pero pag nagtitiwala ka sa Diyos, yung lumang gulong ng adventure mo, papaltan ng tig 60,000 ng Panginoon dahil ikaw ay masipag at maalab sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hello! They will live under pressure. Under pressure. Pag sinabing under, kulang. Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos, over ang pressure. Di mo ba pag sa tubig, pag malakas ang pressure, it will burst out, it will explode, it will be a powerful force. Kaya ikaw, hindi ka yagit, ikaw hindi ka bubuit, hindi ka daga, ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya may kapangyarihan na malakas na dumadaloy at nag-iignite sa iyong buhay. There is a powerful current flowing in your life. And that's the power of the Holy Spirit. Kapag malakas ang puwersa, sasabog. And I pray in the name of Jesus that this is the year of great explosive blessing. Non-stop blessing. Dalawang bagay na dapat nating matutunan dito sa tagpo ng John chapter 4. It reminds us that only Jesus can offer salvation. That's number 1. Number 2, it shows us the importance of offering our testimony. Pag uwi nung Samaritana, she never stopped telling what she had experienced. Kaya pag uwi ninyo, at sinalubong kayo ng inyong asawa, huwag ninyo kaliligtaan na ipagpatotoo. Napakasaya ko ngayon, Daddy. Bless na bless ako. Kahit marami tayong problema, kakatagpuin tayo ng ating Panginoon. Sa Hebrews chapter 10 verse 22, last na lang ito, sayang naman yung ink. Hebrews chapter 10 verse 22, sayang naman yung effort ni Jermaine. Next week, pwede na siguro sila Jermaine, ano po? Sa Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near to God with a sincere heart. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, sincere. Ano sa Tagalog ang sincere? Totoo, tunay, bukal sa puso. Let us draw near to God with a sincere heart, with the full assurance that faith brings. That faith brings. Having our hearts sprinkled to cleanse us from the guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Na ang ating puso ay winisikan upang malinis sa lahat ng bumabagamag sa atin hong kaisipan, our conscience, the thoughts of the heart. At ang ating katawan ay hinugasan na ng dalisay na tubig. Kaya mga kapatid, I don't want to end this message or this wonderful gathering na hindi na i-inculcate sa inyong puso't isipan. Jesus is all that we need. Are you hungry? Jesus is the food that you need. Are you thirsty? Jesus is the living water. Receive the Holy Spirit, and you will have the full package of salvation. That you will get out from traditions. You will not be a lame Christian na laging
kung saan na lamang maitulak ng hangin, nandoon. Kundi ikaw ay maging matatag at matibay na mananampalataya na hindi maigugupo ng kahit anumang bagyo. Manalangin po tayo. Bow your heads and close your eyes. Thank God, hindi ka nakatulog sa pakikinig ng pangangaral na ito. You made it. You did it. And that is a wonderful victory that you stayed for this message. I pray in the name of Jesus, every head's bowed, eyes closed, I pray that in the name of Jesus, that you will flourish. You will spread out beyond leaps and bounds, beyond your eyes could see and your limitations and expectations. I pray in the name of Jesus, that out of your innermost being, the living water will continue to flow and will continue to satisfy you. I pray that you will never run out dry. Katulad ng panalangin ni David sa aklat ng mga awit, and my cup will overflow. Let there be overpressure, not under pressure, so that we can boost up and we can affect our community and the nations of the world na may biyaya sa biyaya ng Diyos. May himala sa presensya ng aming Panginoon. I pray that we will not be affected by our guilt. I pray for the freedom and release from our conscience, that we are not judged anymore. Hindi na kami hinahatulan pa ng Diyos dahil kay Kristo kami ay tinubos na. Lumakad kami sa kalayaan at karangyaan ng iyong kabutihan sa trono ng iyong biyaya. Kaya aming Ama, maraming salamat. This service will end, but the steadfast love of the Lord never ends. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Marami pong salamat sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samod na langit sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may hining ay magsabi ng Amen, 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 amen. Nangyayang ko pong bautisan na tumayo at tapos na po ang ating gawain. And I will give you the final blessing. Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoon? Natapos ninyo ang 2 oras na pagtitipon na maligaya at punong-puno ng pag-asa ngayong buwan na ito. Kayo po ba, Sister Mary Katindig? Amen. Palakpakan po natin, Sister Mary Katindig. Siya po yung nag-bless po sa atin, sa ministry natin, sa Green Hills at sa mga kapatiran natin dito sa Binyan. Nakatanggap kayo noon, Joshua. Sa kanya ho galing yung 2 box na package. Tama po, mula po US. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pag sweldo, 15 katapusan lang. Pero pag gantimpala, higit sa iyong inaasahan. Ako ang inaasahan ko, hindi sweldo. Mana, buhat sa langit. Sapagkat pag yun ay bigay ng Diyos, nakakalula at nakakatulala at kamangha-mangha. Kasi pag trinabaho mo, maggagaling-galingan ka. Pero pag ibinigay ng Diyos, sasabihin mo, medyo mai-emote ka pa, Panginoon, bakit mo ko pinagkatiwalaan ng ganito? Panginoon, bakit ka nagdagdag ng 11 kaluluwa na maglilingkuran sa iyong kaharian? Hindi. Ayaw ko nga dito sa Binyan eh, mga probinsyano tao dito. Pero sino mag-aakala na yung probinsya ay para palang isang liwanag at liwayway ng pag-asa sa lalawigan ito? Yan, pag nagtatanong sila, ba't kayo namimigay ng mga gamit, namimigay kayo ng pera, sinong sponsor ninyo? Meron ba kayong financier abroad? Mayayaman ba ang miyembro ninyo? Pag may mga ganong nagtatanong, tumanggap ka na lang, huwag ka nang mausisa. Di ba? Tanggap na lang. Sino? Kanino galing? Kanino? Pag binigyan ka, tumanggap ka na lang at magpasalamat at ipanalangin mo yung nagbigay. Amen? So tapos na po tayo. May second service pa, pero replay na lang. So let us lift up our hands. Amen.
Lift up our both hands as an act of surrender. Total surrender. Lord, I am giving you permission. Yes, yes. Surobo sikaradabasi. Randabasi karadabasi karadadayandada. Fill me up, fill me up. Fill me up, Lord God, so that we will overflow. Korabasi karalayandadada sakalalabasi koradadasi karadadayandadadada koradadayandadadadada sikarada. Woo! Lord, have your way, have your way. Receive the blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you the peace of God. You are blessed and highly favored. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Praise God. God bless you po. At magandang araw po sa inyong lahat.